let us listen carefully to what PRRD's message before he landed in Hague. Hague pala pagka-pronounce nung bansang iyon, no, sa Netherlands. Now, kung saan andun yung ICC. So, pakinggan muna natin. Kasi, he is about to, so, nasa loob pa po siya ng eroplano. To my countrymen, just to give you the current situation, I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai, stopover for it's a long haul, it's a long flight. Okay ako, do not worry. And I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis at military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, for all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement at military. Sinabi ko na I will protect you and I will, ako ang managot sa lahat. This will be a long legal proceedings, but I say to you, I will continue to serve my country, and so be it. Kung ganun ang destiny ko. Salamat. Grabe, ito yung presidente na may bayag talaga, mga kabuhay, na talagang pinanindigan niya noon. Sinabi pa niya na siya talaga ang haharap in case na magkaganito, kasi talagang pag binangga mo yung mga big fish, yung mga oligarkiya, lalo na yung mga drug lords, ay talagang may pupuntahan ka, no? Tapos pagdating ng araw, kanya-kanyang magsitalunan yung mga kakampi mo, lalo na yung puro ganun lang ang habol, correct? Pero ang good news nito, mga kabuhay, is mayroong chance, kasi parang improper yung okay, let us say na okay yung pag-serve ng warrant of arrest sa Interpol, pero mayroon pala talagang mga legal process doon na dito muna sa local lilitisin bago isubmit doon sa ICC. Pero yun nga, hindi nga, imposible nga sana yun kasi hindi nga tayo member ng ICC. Di ba? Kaya, ewan ko kung ano yung reaction ni Donald Trump, kasi parang, hindi lang pala, parang talagang he imposed sanction to ICC, kasi nga, unang-una, binigyan din ng warrant of arrest si Netanyahu, yung presidente ng Israel, kung saan hindi din member. Kaya, galit na galit si President Donald Trump dyan sa ICC. Ewan natin kasi, siyempre, ang US pa rin ang standard bearer sa tinatawag natin ng HUNA. Kaya malaki din itong apekto, lalo na sa ekonomiya ng Pilipinas. Kung bakit nakipag-cooperate yung Pilipinas o yung government dito sa ICC na to. Paano yung mga sanction? Parang malawak yun, no? Maybe in terms of products, goods, yung mga accounts ng ICC sa US, kasama yun. Pati yung mga data nila, parang, di ba, mayroon akong napanood na news na parang nahihirapan. Hindi makapag-operate ng maayos yung ICC ngayon dahil nga ang ginagamit nila ng mga data nila is sa Google, sa US yun. Di ba? Kaya that is a big problem ngayon. Pero ito, pakinggan natin itong Pinoy Views and Opinion.
Yan, mayroon silang interview dito kay Ted Filon naman. No? Na hindi pa nakakasiguro dito ang Marcos administration na talagang itutuloy siya o siya haharap sa ICC at doon siya muna ma-detain kasi baka posible mahanapan ng butas o ma-question yung legalidad nung kanyang pagdinaan ng pag-aresto sa Pilipinas. May posibilidad. Hindi ko i-disclaim yan. May posibilidad. Anong kabangagan na naman ba ito, mga kababayan? Oh. So, meaning there is a big possibilities na maibalik si President Duterte dito sa Pilipinas kasi nga hindi tama yung pag-aresto nila sa kanya. Now, isa sa mga nagpapatunay itong in-interview ni Ted Filon na isang anchor ng ICC na dito nakabase sa Philippines. Di ba? So, hanggang dito na muna. Napaka-iksi lang ng ating video ngayon. God bless everyone. To God be the glory.